I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa, sa mga Marcos Lilis and supporters, Filipinos and OFW, shout out sa inyo. Well guys, meron tayong upload videos, updates. Baka naman na nag-alala ang mga pensyonado ng ating mga dating autoridad, mga kapulisan. So dahil dito mga besa, i-updates po natin para po malaman ng lahat. So dahil dito, basahin po natin ng bahagya. Ayan. But anyway, magandang umaga po sa inyo lahat, mga bes. Sabi dito ng Channel 5, mga beswa. Sabi dito mga kababayan, inaprobahan ng Budget and Management Secretary Amina Pangandaman ang paglalabas ng 30.409 na bilyon para masakop ang regular pension requirements ng military and uniform personnel, which is ang MUP para sa first quarter ng 2025. Baka mag-alala kayo yung mga pension nyo. Ito na. Sabi dito guys, tuloy ang nasabing hakbang ay tugon alinsunod sa naging direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. Oh my goodness, congratulations. Yan. For many MUP retires and their families, pensions are a lifetime that ensure their daily needs are met. Katulad po ng pambili ng gamot, pagkain saad ni Secretary Pangandaman. Okay? Ang nasabing pundo ay kukuhanin sa pension and gratuity fund, which is ang PGF sa ilalim ng Republic Act RA number 12116 o FY 2025 General Appropriation Act ng GAA. Ayan, very controversial guys, itong GAA. Dahil dito sa panggugulo ni Digong, ginagawa na niyang istorya, pinapalabas niya mayroong anomalya na nangyayari sa GAA Budget 2025, no? Alam niyo kung makapagpuna si Digong, feeling malinis. Hindi niya tinitingnan yung kanyang administration sa kasaysayan ng Pilipinas. Pinalubo niya yung utang ng Pilipinas. Wala naman tayong sangkaterbang mga major projects na nakikita. Kung mayroon man, ilan lang. Di ba? Sabi nga ng GMA News Online, 119 na major projects niya, 12 lang ang natapos. Hindi kayo naloka? Correct me if I'm wrong. Di ba? Yun, kaya sabi lagi natin, bago kayo magpuna sa Pangulong Marcos Jr., titingnan nyo na muna yung sarili nyo. Diba mga besa, itong gaan na ito, controversial Gusto lang talaga nilang sirain ang Pangulo. Pero hindi nila kaya ang talino ni Pangulong Marcos Jr. Kahit saan pa korte yan, mapapahiya kayo. Baka magmulta pa kayo ng milyon-milyon sa mga pagpapakalat ng fake news. So dahil dito mga kababayan, shout out sa mga retired general, sa ating mga kapulisan na nag-retire na. Ayan, matatanggap ang inyong pension, mga beswa, mga sir. Ayan, pag-release ng higit 30 billion plus para sa pensyon ng MUP sa unang quarter ng 2025, inaprobahan ng DBM. Diba? Sabi daw ni guys, itong si Congressman Ungab na makadutae, magsampa daw siya ng kaso sa korte. Ang tanong, kakayanin niya kaya ang Senate at saka ang Kongreso? Ayun ang magiging kalaban niya. Diba? Palagay ko mga kababayan, mapapahiya yan. Baka magmulta pa sa pinagagawa niya. Kaya nga, maging maingat kayo sa mga post na ipinagkakalat ng mga side ni Duterte. Lahat yan po ay, ano sinabi ng Pangulo? Sinungaling. Di ba? Pag sinungaling ang pinakapinuno, means sinungaling din si Ungab, si Congressman Ungab. At sinungaling din ang mga DDS. Kasi nagpapakalat nilang fake news. Real talk po tayo dito mga kababayan. So, dahil dito mga bes, congratulations sa inyong pension, matatanggap na. So, dahil dito mga bes, ito pa. So, another good news mga kababayan, ayan. Diba sa GAA 2025 budget, alam po natin controversial. At mayroon pong binito ang Pangulo, ika nga tinanggalan ng kumbaga budget. So dahil dito, ito ang good news. Okay, mga kababayan, basahin po natin.
So, ito mga besa, basahin po natin. Tuloy, bahagi umano ito ng pagsasaayos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga reformang ipinapatupad ng Kongreso sa expenditure program ng kanyang administrasyon. Ayon kay Department of the Interior and Local Governments, DILG Secretary Remulla, ang pinasang budget ng DILG ay may mga bahagi na hindi isinama sa mga program ng PNP. Ayun. Malinaw yan guys ha. Sabi nga natin, kung mayroong tinanggal ang Pangulo, ibig sabihin, mayroong ibig sabihin yun. So, kailangan pag-aralan mabuti. So, dahil dito mga besa, tuloy. Kasama rito ang budget, ayan para sa Information and Technology Program ng PNP, ang alokasyon para sa pagpapaganda ng National Police Clearance System ay ibinaba mula sa 619 million hanggang sa 232 million. At ang budget para sa pagbubuo ng SafeCam security system ay ibinaba mula sa 472 million hanggang 161 million. See, mga besa, binaba, kumbaga binawasan ba? Correct me if I'm wrong. Ayan. Ngayon, para kompleto detalyado, ituloy natin. Ibinaba rin ang alokasyon ng drug-related integration at generation system mula sa 553 million hanggang sa 196 million. Agay. Nako. Inutos ni Pangulong Marcos na ibalik ang budget para sa IT at alisin ang 500 million Intelligence Fund sa General Appropriation Act, which is ang GAA. Ano po ang kapalagayan nyo mga kababayan kung bakit ang Pangulo talagang mitikuloso pagdating sa pagperma ng budget 2025 or every year, 'di ba? Napaka-importante po 'yan at mahalaga na uusisain niya. Hindi po basta-basta niya 'yan na pepermahan. Pag may nakita siya na hindi akma, nako, talaga naman ibibito niya. Masusing pag-aaral 'yan mga kababayan. Kaya ang isang pangulo nagiging maingat. Pero kung ang isang pangulo ay pulpul, hindi nagbabasa, sigurado, maraming nakukurakot. Pero dahil sa Pangulong Marcos Jr., hindi ganyan. Inuusisa niya talaga yan, mga kababayan, sa totoo lang. So, dahil dito, tuloy. Sabi niya, maaring umano na gawin ito ng Pangulo sa bisa ng budget execution function ng Hekutibo kung saan ang mga provision ng GAA ay sasailalim sa cash programming at fiscal management ng gobyerno. Dahil dito, inatasan ang mga apektadong ahensya na magsumiti ng kanilang revised performance target. Goes. So, alam niyo sa bawat ahensya ng gobyerno, dapat yung tawag dito, dapat sinittle nyo na ng mas maaga pa yung mga budget na gusto nyong mailagay sa GAA or national budget para nang sa ganun makita na talagang very reasonable naman yung hinihiling nyo na budget na yun. Nang sa ganun pag nabasa ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang lamisa, hindi niya na ibibito. So ibig sabihin yung budget na hinihiling nyo or sinasama nyo talagang nagagamit ng husto. So dahil dito mga kababayan, tuloy. Dahil dito inatasan ang mga apektadong ahensya na nagsumiti ng kanilang revised and performance target. Ano guys ang kapalagayan nyo? Magdagdag kayo ng inyong mga opinion o inyong karagdagang mga sasabihin. 'Di ba? Tulungan nyo ako. Sabay ganun. Ito, lang naman tayo, nagre-react lang. Okay? So dahil dito, suportahan natin ang Pangulo. Kung ano po ang kanyang mga magagandang desisyon, doon po tayo. Kung mayroon pa siyang tinanggal na budget ng isang ahensya, may ibig sabihin yun. Ibig sabihin, mayroong malalim na kadahilanan. Okay? Na IT budget ng PNP, ibinalik ni PBBM. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Budget and Management, which is ang DBM, na ibalik ang budget ng Philippine National Police, PNP, para sa mga information technology project nito. Kailangan po yan, So, dahil dyan, nakita ng Pangulo na importante po yung budget na yan. Dahil, lalo na po, mga kapulisan, kailangan na kailangan.
Alam nyo mga kababayan, napapansin nyo si Pangulong Marcos Jr., napaka-mitikuloso pagdating sa budget ng bawat ahensya. Talagang sinusuri niya yan. Kaya nga sabi ko, parang talagang iwas kurakot pag ganito ang Pangulo, sa totoo lang. Taliwas doon sa mga sinasabi ng mga dilis. Si Pangulong Marcos Jr. daw kurakot. Ang galing nyo talaga magsalita. Patunayan nyo yan doon sa korte. Baka mapabaliktad pa kayo, baka pa kayo makulong. Kung magbintang kayo, dapat may proof. Pag wala, wala. Sinungaling, sabi ng Pangulo. So dahil dito guys, ano po ang kapalagayon? But anyway, ito another good news for everybody. So ito pa mga beswa, ayan, para sa mga government employees under the Marcos administration, goes. Basahin po natin mga beswa. Okay? Shout out sa mga government employees. Ito para sa inyo. Sabi po dito guys ng NET 25 News, ayan, and Information, ay naprabahan na ang ikalawang yugto ng dagdag sahod at allowance ng mga kawani ng gobyerno na ipapatupad ngayong buwan ayon sa Department of Budget and Management. Sa ilalim ng National Budget Circular 597, nakadetalye ang guidelines sa pagpapatupad ng aumento sa sahod para sa lahat ng mga empleyado anuman ang appointment status alinsunod sa Executive Order number 64 na inisyu ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakarang taon. Ano na? Sana all. Ayan short lang to guys sabi ng NET. Ito mga besa, January 22, 2025. Dagdag sahod sa mga government employees papatupad ngayong Enero, sabi ni DBM. Sabi ko sa inyo sa mga nakaraan parang walang ganito Kung mayroon man bihira lang, no? But anyway, mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Basta sa akin, masaya ako. Basta para sa ikakabuti ng lahat. Doon po tayo kung ano po ang desisyon ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Dahil alam po natin na bawat desisyon niya ay mahalaga at may katuturan. Yan po si Pangulong Marcos Jr. Hindi basta-bastang Pangulo po yan. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines.